kung ililiteral po natin takbuhin, di ba? Yan, kung wala kang exercise, kahit stretching ay wala ka, ay baka naman hindi ka pa nakaabot sa finish line, ay hal-hal ka na yung bila mo, eh, iba na, di ba? Ganun din po sa pananampalataya. Kailan po napapractice yung ating pananampalataya as a Christian, di ba? Kailan? O, sa pamamagitan po ng panalangin. Ito po ay nagpapatibay ng journey ng ating pananampalataya. Panalangin, pag-aaral ng salita ng Diyos, pinahagi ni kapatid na Naho, diba? Siya po ay nasa Bible study kanina. Yan, ito po ay nagpapatibay ng journey ng ating pananampalataya. At saan pa yung tinatawag po natin pagganap ng tungkulin po natin sa Panginoong Diyos. Yan. Yan po ang nagpapatibay ng journey ng ating pananampalataya. And kaya sabi ng Apostol Pablo, yan, kayo, na? Sabi ng Apostol Pablo dyan sa mga taga-Corinto, yan, maging disiplinado kayo. Yan, para hindi kayo ma-disqualify. Like, halimbawa, pag literal po nating takbuhan ang sinalihan po natin, di ba? Hindi pwede tayong, yung roles, yung pamantayan, nung nag-organize nung tournament, halimbawa, takbuhan ng ilabanan po natin, yung mga guidelines doon ay kailangan po natin sabihin. Ganon din po sa pananampalataya sa salita ng Diyos. Di ba, lahat ng guidelines para makamit ang buhay na walang hanggan ay nandyan yan para hindi tayo matakwil ng Panginoong Diyos. Sabi nga po doon sa sinasabi kanina ni Brother Naho, yan, ang nagpapahiwalay sa ating sa Panginoong Diyos ay ang kasalanan. O ngayon, Kristiyano po tayo, babalik pa ba ulit tayo sa salibutan ay hindi na, na kumari ay hindi na. Yan, para tayo po ay hindi matakwil. Sa Apostol Pablo nga, takot matakwil, apostol na yan. Diba? Tuloy. Yan po yung illustrations. Yan. Pag nililiteral po natin yung takbuhin na kanyang tinutukoy. Diba? Iniisip natin minsan, pagod na tayo. Diba? Marathon, halimbawa marathon. Sumali tayo sa marathon. Aba, 10 kilometro pala, naka 1 kilometro pa lang tayo. Parang hindi na natin kaya. Pero dahil nga po, wala tayong pambiling bigas, kaya kumari lakarin po natin para maabot at may magkain po tayo. Eh, paano pa po yung buhay na walang hanggan, di ba? Yan. Kung saan na po na nasa peak na tayo ng ating buhay, abay may ikunin na yung ating buhay, eh, saka pa po tayo tumalikod sa pananampalataya, ay sayang naman. Di ba? Yan, hindi na naka-atis, tumalikod na po sa pananampalataya. Ganyan lang po ang buhay po natin. Iba-iba man po ang kwento ng buhay natin, pagsubok sa buhay po natin. Di ba? Yan, isa lang din po ang hinahanap po natin bilang Kristiyano, ang maligtas pagdating ng araw. Take note lang din po kung bakit yan po ang hinahanap tulad din ng Apostol Pablo. Alam niyo po, maski ang ating Panginoong sa Kristo, pag nangangaral po yan, mga kapatid, nagbibigay yan ng mga halimbawa na mas madaling makarinig yung tagapakinig. Yan, itong mga taga-Corinto pong ito na bahagi po ng Gresya, diba? Bansang Gresya. Kaya may tinatawag na Olympics, diba? Nanggaling po doon yung tinatawag kong Olympus, diba? Sa Gresya. Yan, sila po'y pamilyar sa tinatawag kong kompetisyon na tinatawag po nating running. Yan, ganun po yung mga ngaral nun. Pag nangangaral sila, yan, nagbibigay sila ng halimbawa na mas madaling makatch up po ng tagapakinig yung gusto nilang sabihin, yung gusto nilang iparating. Yan, kahit tayo po bilang halimbawa, teacher sa eskwelahan, di ba? Pag nagtuturo po tayo, gumagamit po tayo ng teaching methodologies na madali pong ma-adapt or makarelate po yung bata. Magbibigay po tayo ng examples na mas madali pong makarelate yung mga bata. Tingnan niyo po, kapag nagtuturo ang ating Panginoon sa Kristo, di ba? Nagbibigay siya ng ang tinatawag dito, ng mga parabola, di ba? Yung tungkol sa mangingisda, di ba? Kasi nga ang kanyang mga tagapakinig ay mga mangingisda, di ba? Hindi naman yung nakapag-aral yung iba doon, di ba? Pero naunawaan nila ang gustong sabihin ng ating Panginoon sa Kristo kasi ang ating Panginoon sa Kristo yung nag-adjust ng kanilang ituturo para po masundan. Yan. So, dalawang talata po tayo para po tayo mag-focus niya. Ngayon, itinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, sa atin, sa lahat din, hindi lamang po sa mga taga-Corinto. Ngayon, itinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral na inyo namang tinanggap. Yan. Sa lahat na nabautismuhan, naaralan na manawa ng Ebanghelyo. Yan. Tinanggap po natin yan. Nagpabautismo po tayo, naging Kristiyano po tayo. Yan, kailangan po natin panatilihan.
Yan. At sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinapangaral ko sa inyo. Yan. Maliban na lang o maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Yan, sinasabi dito, ingatan niyo yung pananampalatayang tinanggap, ang ebanghelyo na itinangaral sa atin. Yan, katulad po ng sinasabi po natin, dumaan tayo sa estadong ganyan. Yan, wala namang preacher na babautismuhan ka na hindi ka pa naaralan ng ebanghelyo. Ay mali naman po yun. Ano yun? Nagpapadami ka ng member. O ikaw member ka na, just of right na lublog kita. Hindi ganon. Ipinangaral ng ebanghelyo, tinanggap, sinampalatayanan, nagkaroon ng bautismo, naging Kristiyano ka. Yan, at maging makabuluhan ang iyong pananampalataya, kailangan mong panatilihan. Yan. Yung mga aral na kung meron ka. Hindi po tayo yung magbabago ng aral. Tayo po ang binabago ng aral. Yan, kapag nakarinig po tayo ng tamang aral, tayo po yung binabago. Hindi po natin ang aral ang papasundin. So marami po salamat sa pakikinig mga kapatid. Nawa po may naunawaan po tayo. Higit sa lahat, pagtiisan po natin kung ano po yung mga pagsubok sa buhay sa pananampalataya po natin. Ano man ang mga suliranin po natin dito sa Iglesia sa Imus. Ang gagawa po ng action dyan, yung mga nanghihimuno dito sa Iglesia, mga ngaral at yung mga church leaders po ng church. Yun lamang po, marami pong salamat sa inyo. Dumako po tayo sa sentro na ating pinaka-samba. Tumakit po tayo ng isang awitin. Natawagin po natin sa tayo dito para sa pagbasa. Break down the break down the